Ito ang top 10 best films or movies ko for 2025. Disclaimer lang, halos lahat to nasa mainstream kasi hindi ako masyado nakapag-explore ng mga foreign, indie, or festival films. So ayun, try ko bumawi next year. Okay, number 10 Sinners na tungkol sa mga taong kailangan makasurvive sa mga vampira. What I love from this film is that iba yung approach na ginawa nga nila sa isang vampire concept na naging creative nga si Ryan Coogler in making this film. Lalo na nga yung sina tumutugtog or kumakanta nga yung lalaki, tapos may iba't ibang mga sayaw, culture, and music nga na nagaganap in that barn. God damn, what a scene! Memorable scene dito para sa akin, yung pinagdududahan nga nila yung isang lalaki na vampira na nga. Tapos ganon, nagulat ako, vampira na pala talaga siya. Next, number 9, Avatar Fire and Ash na honestly in-expect kong magiging mas higher pa to. Pero ayun, okay naman na siya for number 9. Marami nagsasabing pangit daw tong Avatar 3, pero for me, hindi naman. Sobrang nag-enjoy nga ako dito na andito pa rin naman yung mga na-enjoy nga natin from the previous Avatar films na ayun din nga din yung naging problema. Siguro it's too similar and safe kumpara mo nga sa Avatar 1 and 2 na mas marami nga silang in-explore na it's not a bad film pero it's just the same. So ayun, pasok pa rin naman to sa top 10 ko kasi nga I still like the story, the visuals, the acting, the characters and the battles and yung mga fight scenes nila tsaka syempre yung mga Ash people nga din. Medyo natatawa lang ako palagi sa ending ng mga Avatar movies kasi nga, palaging yung ending, nag-one-on-one palagi sila Jake and Miles. Para sila Pacquiao and Marquez na hindi natatapos yung labanan palagi eh. Next, number 8, F1 na maraming nang babash dito pero honestly, this is one of those films na sobrang nag-enjoy ako panoorin sa IMAX. Kung meron akong uulitin na movie sa IMAX this year, yung F1 na yon, yung cinematography, the editing, and yung racing sequences nila, perfecto! You know the story isn't deep and all na medyo nga rin yung ilang mga characters pero for a film as big as this, I think they've done their job to tell the story without too much kumbaga. Kumbaga in terms of storyline, tight pa din naman yung story. Okay, number 7, slightly biased since fan ako ng mga dinosaurs, Primitive War. Tungkol ito sa mga sundalong makikipaglaban sa mga dinosaurs. I wish na napanood ko to sa IMAX pero yun sadly, hindi nga ata to pinalabas sa Pilipinas eh. Ito sa movie na nag-enjoy talaga akong panoorin kasi nga, nagawa nila yung dapat nilang gawin eh. For a low budget film, na-pull off naman nila yung visual effects with the dinosaurs and sobrang intense ka ng movie and okay din naman yung story mula simula hanggang dulo. Alam na nga yung third act na nagbeng-beng-bengan nga sila habang sinusugod ng maraming dinosaurs. What a masterpiece scene. It's a super fun action, horror, adventure movie na bibihira na nga lang magawa ngayon. Legit, mas maganda pa to kumpara mo doon sa mga recent Jurassic movies and partida, mas matataas yung budget nun ah. Okay, number 6, Frankenstein na Guillermo del Toro really cook on this one. Sobrang kudos sa production design team nila and also the visual effects team. Isa ako sa mga pinalaki ng mga Tim Burton or Henry Selick movies na may something lang talaga sa movie na to na medyo nararamdaman ko yung mga vibes doon dito nga. Honestly, I'm not a fan of Jacob Elordi before kasi nga wala pa naman ako napapanood nga sa kanya pero after this, grabe, aabangan ko na lahat na magiging movies niya. What a heartbreaking movie na isa to sa mga movie na talagang naiyak ako, hindi habang nanonood kundi after kasi nga, wala, naawa lang talaga ako kay Frankenstein dito eh. Next, number 5, Warfare na I was surprised na madami ding nakapanood dito. Alam ko kasi masyado siyang slow for the Filipino audience pero ayun, I'm glad na may mga nanood nga kasi nga this film really showed or at least given us a glimpse ng buhay sa gitna nga ng giyera. What I love about this film, they could have easily made this a Michael Bay type of film pero hindi. They made it realistic as possible and told its story in a way na ganito talaga yung nangyayari sa totoong buhay. One moment nagkakasiyahan kayo, nagkakantahan, nagsasayawan, and next, nasa gitna na kayo ng isang battlefield kung saan posibleng isa or marami sa inyo ang hindi na makakauwi pa. Next, number 4, Magazine Dreams na issue aside kay Jonathan Majors, he deserve at least a nod man lang for his performance here. Iniyakan ko din to and this film really showed a perspective sa isang human being na bibihirang explore, makita, and maintindihan nga. Nagkalimos maaga pa to dapat marirelease pero given nga yung mga issues nga ni Jonathan Majors, na-delay nga siya to 2025. Kasi tumatak na sin sa akin dito, yung nagtatry nga siyang mag-video tapos confused and hirap na hirap nga siya. So yung nakikipag-date din pala siya na puro sarili nga lang din niya yung kinakwento niya na it's funny to watch pero if naiintindihan mo nga yung context behind it, mag-iiba yung scene na yun sa'yo. This film basically shows a person na mentally unstable na sa sobrang gusto nga niyang ma-achieve yung mga pangarap niya,
nalaman na nga nito yung buong buhay niya. Okay, number 3, Together, na for me, this is the best horror movie of the year. Ko in-expect to honestly kasi akala ko disposable and typical lang na like yung mga recent horror movies, pero sobrang natakot ako dito. Sa kwento niya about sa nanay niya, yung sinakinakain nga yung buhok, basta marami pa, kinikilabutan ako, iniisip ko pa lang yung movie na to eh. By the way, sa mga hindi pa nga nakakapanood, tungkol ito sa isang couple na matatakot nga nang unti-unting maging isa yung mga katawan nila. Gustuhan ko din pala dito yung twist nga doon sa kapitbahay nila na kung hindi mo papanoorin ng maigi yung movie, mamimiss mo yung ilang mga details na hindi mo nga ma-realize na yung kapitbahay nila, dalawang tao pala dati. That ending, what I love from that ending is that pwede mo nga siyang himayin and panoorin nga in many perspectives and may mga iba't ibang ending kang makukuha for the characters Basta for me, hindi na talaga siya gusto ng babae doon sa dulo but still wala na nga siyang choice kundi maging isa na nga lang sila together na it shows nga yung reality ng ibang mga couples pero in real life setting nga. Okay, number 2 na tayo, One Battle After Another. Puro questionable to sa ilan pero I really love this film. Ito sa mga movie na parang pahinga sa mga recent mainstream movies na ang lalaki ng budget pero low quality pa rin tignan. Kasi dito, ang ganda nito panoorin na dahil na nga rin siguro doon sa kamerang ginamit nila na bibihira na nga lang din gamitin. Kaya yun, it really feels like a movie that deserves to be watched sa mga sinihan nga. It's an interesting, beautifully shot, layered film with a very relevant and important message. What I love here pa is that kahit gaano kaseryoso and kabigat nga yung story, they still somehow made it fun and funny nga for the casual audiences din. Ang tawa ko dito doon sa mahaba nga nilang running joke na hindi nga maalala ni Bob yung secret code dialogue niya. Tapos, gigil na siya Ang ganda rin talaga ng writing ng mga lines nga nila dito. Ang ganda ng pagkakasulat nga ng mga characters, lalo na nga with Bob, si Willa, si Colonel, si Perfidia, tsaka syempre, si Sensei. Okay, bago tayo dumiretso sa number 1, magbabanggit muna ako ng 3 special mention. Siyempre Quezon, medyo okay din naman, na medyo wonky nga lang yung pacing, pero it's serviceable naman. Para sa film industry natin dito sa Pilipinas na paulit-ulit lang yung mga movies sa mainstream, sobrang refreshing na napunta nga yung movie na to sa spotlight. Dalawa, yung The Lost Boss, and I'm a fan of disaster action drama type of movie, and so, this one sit perfectly nga yung mga yon. Kuha ko dito yung hinahanap ko sa isang disaster movie na based nga sa isang true story na ilang beses ko nga pinaulit-ulit yung pagtakas nga nila doon sa gubat na nasusunog nga na they executed it perfectly. Okay, pangatlo sa special mention, Good Boy na sobrang unique na aso nga yung bida dito. Ang ganda ng story nito na binigyan nga nila tayo ng perspective ng mga aso nga sa amo nilang malapit na nga mawala sa mundo. Sobrang nakakaiyak na kahit takot na takot siya doon sa multo, hinaharap pa nga din niya and kinakalaban nga niya kasi nga gusto niyang iligtas yung amo niyang best friend, kapatid, and magulang na rin niya Lastly on that scene, natuluyan na nga nahatak yung amo niya na nakakaiyak lang, lalo na kung may aso ka. Okay, number 1 na tayo, and ang best movie nga ng 2025 ay Bugonia. I love The Lobster, Poor Things, and hindi ko pa napapanood nga yung Kinds of Kindness, pero this one for me is the best from Yorgos na napanood ko. I know this is a remake and hindi ko pa nga napapanood yung original, pero for a remake, ang ganda and ang quality ng pagkakagawa nito. Cinematography, the editing, the color grading, the visual effects, the storytelling, the acting, and yung twist, literal na what the freak Alam yung medyo makukonsensya ka pa kasi all this time, totoo pala talaga yung sinasabi ng lalaki. Akala ko kasi naapektuhan nga lang yung utak niya dahil nga sa mga nangyari nga sa kanya, pero ayun, legit naman pala talaga yung sinasabi niya. Speaking of acting, sobrang deserve nila Jessie and Emma nga na makakuha ng awards para sa mga roles nila dito. Funny, quirky, creative, imaginative. Yung final sequence, matutulala ka na lang na parang, what now? So yun lang naman yung top 10 ko. And again, marami pa akong hindi napanood ng magagandang movies nga this year. Lalo na nga yung mga festival films, mga indie films, mga local films. So, tatry kong bumawi next year. Kayo ba? Ano yung mga napanood nyo this year na talagang nagandahan kayo? Sabihin nyo na lang or comment nyo, yun lang. Thank you.